evening sa inyo. Ayun na So po. napakaganda nung gospel na binasa natin. Kasi parang sunod-sunod ng mga ilang linggo na sinusubukan si Jesus. Parang ito, pagsubok din sa kanya to. No? Ang tanong sa kanya, Guro, ano ba pinaka nautos sa lahat? At ang sagot niya ay parang nakaturo sa kung sino. Nakaturo sa Diyos ang kanyang sagot. Kaya kung titignan natin, no, yung mga kalaban kasi ni Jesus, parang nakatuon sila, gaya ng minsan, tinanong siya, bakit namimitas ng trigo yung mga alagad mo? So sa kanila, importante yung araw ng pahinga o yung Sabat. Meron naman, importante sa kanila yung pagpa-fasting. Bakit yung mga alagad mo hindi nagpa-fasting samantalang kami lahat nagpa-fast, nag-aayuno? So, kanya-kanyang parang interpretasyon kung anong importante. Yung iba naman, importante yung templo. Yung iba, importante, kagaya ng panahon ni Pablo, importante sa mga tao nun yung circumcision. Pero ito pa, dinagdagan ni Jesus ng pangalawa na kapantay o kaparehas nung unang utos, yung pagmamahal sa neighbor as yourself o yung kapitbahay. Kasi meron din sinabi si Juan sabi niya, naalala ko, sabi niya, kung sino man ang nagsasabi na mahal niya ang Diyos, na hindi niya nakikita, tapos sasabihin niya na hindi niya mahal ang kapitbahay niya na nakikita. So, ang pinag-uusapan natin dito, yung sagot niya ay love, di ba? Love. Ano bang klase ng love? Kasi pinag-uusapan natin lagi ito dati na there are four kinds of love in the Bible. Pero hindi ko na isa-isa yun. Ang pinag-uusapan nating love dito ay yung self-emptying love. Huwag kayong magugulat sa term, pero ang term dito ay kenosis. Ang ibig sabihin nun, yung pagkakalimot niya ng sarili niya para lang tayo magkaroon ng relasyon sa tatay. Ganun yung ginawa ni Jesus para sa atin. No? Diyos siya pero nagkatawang tao para sa atin. Kasi mahal niya tayo. Para may pagkakataon tayo na bumalik sa Diyos. Gaya ni Judy, no? Tingnan niyo yung sharing niya. Parang ganun yung self-emptying love, no? Na marami siyang responsibilidad. Yung anak niya, pag nagkasakit, aalagaan niya. Pag yung asawa niya nagkasakit, aalagaan niya. Pero pag siya nagkasakit, paano? Buwis buhay, no? Na yung sarili mo, binibigay mo para mabuhay ang iba, para mabuhay ang mga mahal mo sa buhay. Nasasalamin sa atin, di ba? May mga iba pa ba kayo naisip na nasasalamin natin yung pagbibigay ng sarili para magbigay buhay sa iba? Meron pa kayong naisip? Ako meron pa isa, no, yung pagbubuntis ninyo kasi puro kayo kababaihan dito. So karamihan sa atin dito may mga anak na. So yung pagbubuntis ninyo para sa anak niyo, buwis buhay yun. Yung isang, sabi niya, pagka ang babae doon na bubuntis, isang paa na sukukay na. So para magkabuhay yung iba, binibigay mo ang sarili mo. So kung titingnan mo, pagkaya na sinabi ko kanina, ginawa ito ni Jesus para magkarelasyon ulit tayo sa Diyos. Anong klaseng relasyon ito? Ito ay isang relasyon na parang customer at saka supplier lang ba? Hindi ganoon, di ba? Ang relasyon ng mga Israelites sa Panginoon ay yung isang covenant relationship. Ibig sabihin, ang Panginoon ang Diyos nila at sila ay sa Diyos. Sa buhay nating tao, merong ganyang relasyon tayo, di ba? Sa buhay natin. Ito yung relasyon ng mag-asawa. Ay hindi isang kontrata lang, hindi kasunduan lang, kundi isang covenant relationship. So, tingnan natin sa lumang tipan, tingnan natin yung sarili natin doon sa mga nakita natin sa lumang tipan. Alam ko, nagbabasa rin kayo ng Biblia, di ba? Lahat tayo nagbabasa. Kumpara natin yung nangyari noon sa buhay natin. Yung mga Israelites sa gugutom, nagrereklamo sila sa Diyos. Sinasabi nila, buti pa nung nasa Ehipto kami, hindi kami nagugutom. Ang sarap lagi na pagkain namin. Pero dito, ginugutom mo kami.
Relate ba kayo sa buhay natin? May ganun ba? Na pagka kayo mag-asawa, pagka ginugutom, parang nagagalit kayo, nagagalit yung asawa niyo, bakit gano'n? Bakit tayo nagugutom? Pag nauuhaw, nagrereklamo rin ang mga Israelites, bakit ganito sa Ehipto? Buti pa doon, hindi kami nauuhaw. Nung nainip sila, kasi si Moises umakyat sa bundok, hindi nakabalik agad. Sabi niya, ako, hindi na babalik ang Moises na yan. Gawa tayo ng Diyos natin, gawa ng ginto, yung golden cup. Nangyari ba sa atin? Pagka naiinip tayo sa asawa natin, nako, paano minsan pinagmumula ng kasalanan? Minsan tayo, nagsasawa tayo sa pagkain natin. Kasi yung mga Israelites dati, pinapadala ng Diyos ng pagkain. Merong mana, merong pugo na binibigay sa kanila araw-araw. Hindi sila nagugutom. Pero dumating ang punto na sawang-sawa na sila. Yun na lang araw-araw kinakain nila. Sa buhay natin, minsan ganyan din. No? Sabi nga nung biro, sabi daw ng incheck, pansit na naman. Kaya daw sumisingkit ang incheck dahil sa pansit. Biro lang po yun. So, minsan gusto nating palitan ang Diyos. Gusto natin siyang kalimutan kasi kala natin pinapabayaan tayo pero actually hindi naman tayo pinapabayaan. Ganun po ang isang covenant relationship. Kahit na tayo, minsan hindi na tayo faithful sa tatay pero hindi siya nagbabago. Immutable ang term doon. Immutable ang tatay, ang Diyos natin kasi hindi siya nagbabago. Simula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. So, paano natin, kung siya hindi nagbabago, tayo nagbabago, di ba? Paano natin mapapakita sa Diyos kung paano natin siya minamahal? Paano ba natin minamahal ang Diyos? Pwede ba may mag-share sa inyo? Paano niyo pinapakita ang pagmamahal niyo sa Diyos? Paano nga ba? Siyempre, alam ko, sasabihin niyo, pagdarasal. Paggawa ng mabuti. Di ba? Pero yung paggawa natin mabuti para ba sa Diyos kaya natin ginagawa ang kabutihan o para mapuri tayo? Tapos, yung sagot ni Jesus, no, mahalin niyo ang Diyos. So, isang relasyon ang tinuturo niya. Pero yung sabi niya na yung pangalawang elemento dito, yung relasyon din sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Ang tanong, sino ba talaga ang ating kapitbahay? Sino ba ang neighbor? Kung titingnan nyo, tayo sa sarili natin, ang labas sa sarili natin ay neighbor natin. Hindi tayo kailangang pumunta sa labas ng bahay. Hindi natin kailangan maghanap ng taong grasa. Hindi natin kailangan maghanap ng nagugutom sa kalye para hanapin natin ang ating kapitbahay. Sa loob mismo ng bahay natin, meron tayong kapitbahay na dapat nating mahalin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. At yun ang asawa natin at yung mga anak natin. Gaya ng sinabi ni Judy kanina, gano'n niya kamahal yung pamilya niya. Nabibigay niya lahat kahit na buwis-buhay na siya, kahit may sakit na siya, na natatakot na siya na baka meron siyang pneumonia. Pero gagawin niya pa rin yung responsibilidad niya kasi mahal niya ang asawa niya, mahal niya yung anak niya. Ngayon naman, kasi di ba sabi, mahalin mo ang kapwa mo, ang neighbor mo, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ito, very, very, lagi natin naririnig to dito sa KKK, no? Yung self-love. Yung self-love na yan ay napaka-importante po. Dapat, kailangan mapunuan tayo kasi minsan nauubusan na tayo. Yung self-love na yun, dapat hindi na humihinto sa sarili. When you say self-love, pinapamper mo sarili mo ng konti para may maibigay ka. Para mamayang konti recharge ka para mapakita mo ulit yung pagmamahal mo sa asawa mo, sa anak mo. Minsan, yung self-love na to, yung sinasabi natin na dapat minsan lumalayo tayo ng konti, bibigyan natin ng spasyo ang sarili natin, kailangan mag-recharge tayo. Kagaya dito sa pagpupunta natin sa prayer and worship, this is a form of self-love kasi pinupuno mo ang sarili mo ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng mga kasamahan natin dito sa KKK. Ito ay one form of self-love.
Yung pagpunta sa simbahan na nagdadasal ka ng sarili mo, nagmumuni-muni ka. Yung pag-aayos mo ng sarili mo. Para pag uwi natin sa pamilya natin, may bibigay tayo. So yung self-love, hindi humihinto sa atin yun, ha? Yung self-love ay ginagawa natin para may maibigay ulit tayo. Para hindi tayo, para naubusan, ubos na ubos, simot na simot ako, wala na ako maibigay. Wala na ako maibigay. Last point po. Last point. Kasi ito, lagi ko sinasabi to. Hindi ko sinasabi na ito yung stand ng simbahan, pero stand ko ito. Tanong lang, ano ba ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo? Yung self-love na sinasabi natin. Ano ba ang pinakamagandang regalo na naibigay mo na sa sarili mo? Yung maganda ka, yung naregaluhan mo sa sarili mo na isang bagay na you feel good about it. Yung ba ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo? Ang tanong ko, yung pagkakaroon mo ng relasyon sa Diyos, ito ba ay ang pinakamahalagang regalo na natanggap mo? Yung relasyon mo sa Diyos na, example lang po, kunyari mag-jowa, yung pagkakaroon ng relasyon di ba? Yung nagkakasundo yung ugali ninyo, gusto mo yung ugali ng jowa mo, kaya mo siya jowa. Hindi lang po sa itsura, kundi sa pag-ugali, sa pananalita, sa pag-iisip, sa kilos, di ba? Yun yung pagkakaroon ng relasyon. Kung merong isa dito sa mag-partner ang hindi gumawa ng gusto ng isa at hindi na naging, o kaya hindi na naging faithful, malamang hindi na magtutuloy yung relasyon na yun. Ganon din yun sa relasyon natin sa ating Panginoon, di ba? Na pagka sinabi natin may relasyon tayo sa Diyos, dapat ginagawa natin yung gusto niya. Dapat yung mga inuutos niya, nagagawa natin. At yung pinakamagandang regalo na natanggap natin, tandaan natin ay inuutos din sa atin na ibahagi ito. Ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ang tanong, paano ba natin binabahagi yung natanggap na regalo na to? Paano ba natin binabahagi ang Panginoon? Minsan parang hirap naman, no? Paano namin si-share si Lord, no? Well, dito po sa KKK, yung ginagawa nyo na secret conversation, yung ginagawa natin na prayer and worship, yung may sharing dito, yung pagbabahagi ninyo ng buhay ninyo, ito ay ang pagbabahagi ng galaw ng Diyos sa inyong buhay, yung pagkukwento. Pero bukod sa mga kinukwento natin na, ay napo si Lord, ganito, ang buti-buti ni Lord, ang dami kong blessing na natanggap, gumaling ako sa aking pneumonia, hindi na ako natatakot ngayon, nakapagsilbi na ako sa anak ko. So, mas importante po siguro, bukod sa kinukwento ninyo, bukod sa sinishare natin ang buhay ng bawat isa, mas importante yung nakikita sa buhay natin ang relasyon natin sa Diyos. Ito na naman, anong relasyon na naman to? Kapag anak ka ni Leonie, dapat yung buhay na pinapakita mo, yung ugali pinapakita mo, ay naaayon sa buhay ni Leonie. Kunyari, si Judy. Kung anak ka ni Judy, dapat nakikita sa iyo, nanay mo si Judy, nakikita sa kilos mo, sa pag-iisip mo, sa ugali mo. Ngayon, kung tayo ay anak ng Diyos, dapat nakikita sa atin ang buhay ng Diyos. Ang buhay Diyos. Ano ba itong buhay Diyos na pinag-uusapan natin? Ano ba ang Diyos sa pananaw natin? Ano ba siya? Sino ba siya? Ano ba ang kaugalian niya na dapat pareho natin? Unang-una, siya ay mapagbigay. Kung hindi siya mapagbigay, dapat wala na tayo dito. Ang tanong, tayo ba ay mapagbigay? Ang Diyos, hindi lang niya tinuturo, pinapakita niya na siya ay mapagpatawad. Yung makasalanang babae na sabi maraming asawa, tinatawad niya. Pero sinabi niya, sin no more. Yung mga nagpahirap sa kanya, nagparusa sa kanya, at pinako siya sa krus. Ano dinasal niya sa tatay? Tay, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Ang tanong,
Tayo ba pag mayroong nagkasala sa atin, kamag-anak, kaibigan, kapatid, asawa, napapatawad ba natin? O minsan hysterical o hanggang umaabot sa historical ito, paulit-ulit. Pero ang Panginoon, pati yung pumatay sa Kanya, tayo, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Ang Diyos mapagkumbaba, tayo ba mapagkumbaba din? Siya Diyos siya, pero nagkatawang tao. Naging pareho natin. Ganun siya mapagkumbaba. Naging kaisa natin. Tayo ba'y madasalin? Ang Panginoong Jesus, pag kami gagawing importanteng bagay, pag meron siyang gagawing milagro, pagka meron siyang papagalingin, nagdadasal muna siya, tanong tayo ba madasalin? Tayo ba, may sinasabi na it's fruit of the Spirit, yung slow to anger, o yung pasensyoso, yung long-suffering, pasensyoso. Gaano ba tayo kapasensyoso sa mga anak natin? Makulit? Lahat sila makulit. Tayo hindi ba makulit? Gaano kahaba ang pasensya natin sa kanila na turuan natin sila ng tama kahit paulit-ulit na makulit sila? Tayo ba ay mapagmahal? Paano ba pinapakita ang pagmamahal? Yung pagmamahal ay yung pagbibigay ng sarili. Gaya na nag-share kanina. Pagbibigay ng sarili para magbigay buhay sa iba. Isa na lang po, respectful. Tayo ba ay marespeto? Ang Panginoon Diyos, marespeto. Kahit yung mga miketong, kahit yung mga makasalanan, nilarespeto ng ating Panginoon. Sana kung lahat ito at marami pang iba, alam ko meron pa kayong images sa iyong isip kung ano ang nakikita nyo na imahe ng ating Panginoon, kung anong katangian meron siya. At kung nakikita sa atin itong mga katangian na ito, siguro masasabi natin na naibabahagi nyo hindi lang sa kundi sa ating ugali, sa ating kito, sa ating pamumuhay, ang buhay Diyos. Last point po, ang natin na pagdarasal. Kasi there is no relationship without communication. Napaka-importante ng komunikasyon. Sa mag-asawa, parang ang hirap pag hindi sila nag-uusap, di ba? So, sa Panginoong Diyos, the way na makikipag-communicate tayo sa Kanya is through prayer. Pero ang pagdarasal po ay hindi lang sa simbahan ginagawa, na nakaluhod tayo, o kaya umaten tayo ng misa, o kaya pagka nagro-rosaryo tayo, lahat po yan dasal. Wala pong question about that. Yung personal prayer natin, pag pinagdadasal natin yung sarili natin, na sana gumaling ako sa sakit ko, sana pagalingin yung anak ko, yan, pagdadasal yan. Pero huwag din natin kakalimutan. Pagkatapos natin mag-sign of the cross, pagkatapos natin tapusin ang pagdarasal natin, pagtayo natin galing sa loob, pagtayo natin galing sa upo, paglabas natin ng simbahan, ay umpisa ng dasal natin. Yung dasal ng buhay natin. Yun yung prayer life. Hindi lang prayer life, kundi yung buhay mo dapat isang dasal. Pagka ba nagsasalita ka, hindi ba masakit? Pagka nagsasalita ka, hindi ba paghiganti? Pagka kumikilos ka, hindi ka ba nakakasakit? Yung nag-iisip ka, hindi ba kasalanan yung iniisip mo? Kasi lahat yun, part of your prayer. Kasama sa dasal natin yung buhay natin araw-araw. So, tatapusin ko na pa dito. Sana po, mahalin natin ng Diyos, gaya ng pagmamahal natin sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. At yan ay mapapakita, yung tignan nyo, pinag-uusapan na yung pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, ay relasyon. Lahat yan nakabalot sa relasyon. At ang relasyon na yan, hindi na tumitigil doon. Sana sa pamilya natin, sa pamumuhay natin, mapakita natin kung sino tayo, na tayo ay anak ng Diyos. So tapusin po natin sa pagbigay ng glory sa ating Santatlo, sa banal na Santatlo. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Hingin natin ang panalangin ng ating mahal na Nay, panalangin tayo lagi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. God bless you all. Salamat po.